Yo! Welcome sa second installment ng content natin na mga magagandang punto sa Flip Top. Sobrang nakakatuwa yung part 1 kasi naging malaman yung comment section eh. As in, ang daming magagandang suggestions and ako bilang gumagawa ng content ay nakikilig din ako pag gantong nakakakonek ako sa inyo. Kaya naman naisip ko na gawan agad ito ng part 2 featuring mostly yung mga suggestions nyo. Kaya maraming salamat and kung meron pa kayong gustong ma-highlight na punto, i-comment nyo lang para isama natin sa part 3. Oo, bibida! Kaya sa mga rookies gaya ko, huwag kayong matakot sa rebuttals o huwag magulat. Kasi hindi ribat yung sasalba sa mga wak na sulat. Kasi marami kayo sa modus na ginagaya lang si GL at sa kanyang game na kagapos. Ako idol ko si Zach, pero yung dikit-dikit niyang mga rhyme schemes wala akong balak kopyahin. Nagtataglish lang ako sa battle kasi yung puro na Tagalog di ko kaya na gawin. Pero tinatanggap ko men, at least di ako nang gagaya kaya magkaiba lang yung dating. Alam ko saan ako mahina at alam mong dyan ka lang magaling. Ayaw niya sa komedya, oo kami yung kanyang ayaw na ayaw. Tinawag mo kaming unggoy sa perya pero tila sa'yo mas nahalaw dahil ang unggoy kapag kinailangang mabuhay sa kapatagan, nagiging magnanakaw! Tangina, yung pagnanakaw mo na yan para maipanalo ang laban, patunay na nagkulong ka sa maling konsepto ng kalayaan. Nagawa mong lokohin yung sarili mo, maramdaman lang yung pakiramdam ng hinahangaan. Hindi ka alagad ng sining, ikay alipin ng palakpakan. De, underdog ka kasi. Kaya natalo si Batas sa'yo. Yung Pinoy mahilig sa ape. Bumalag lang ng onte, hiyawan na kayo. Basta mas okay kesa dati. Kahit wala pa rin kwenta yung sinabi, hanga na kayo. Kaya beyond expectation yung quality ni Fukude. Wala kasing nag-e-expect ng mataas sa'yo. Ang galing talaga ni Shay sa gantong mga puntuhan. Hindi lang yung sa pagsilip ng angle, kundi kung paano siya mag-expound ng thought. Pag itong idea niya, pinasulat mo sa mga ibang MCs, feeling ko hindi magiging ganto kagandang bar yung kakalabasan eh. May mga bara talaga na na-reach na yung possible full potential ng pagkakasulat at ito yung isang halimbawa para sa akin. Si Shay may unique din kasing quality eh, kung paano mag-present nung pinupunto niya na kuha yung balance dun sa pagiging technical at sa kung gaano ka-damaging mismo yung bara. Ito yung mga tipong punto na tingin ko long-lasting yung impact eh. Parang pwede pang i-apply kay Fukuda yung linya na to hanggang ngayon. Ayun nga, very capable si Shay sa mga gantong nanunuot na punto. Para magkaroon ka ng bilang, magbago ka ng diskarte. Tama na yung kakakopya sa iyong kaklase. Gusto mong tumatak, magkaroon ka ng sariling imahe. Hindi yung ganyan, ikaw ang new and improved na sinyo. Hindi yun mangyayari. Kahit kailan hindi mo siya mahihigitan kasi sa kanya ka nakabase. Kaya tama na yung mga panggagaya sa mga rapper sa paligid mo. Kaka-improve mo ng iba, di na nag-improve sarili mo. Tanginan to kahit ata yoyo, irarem sa T-Rex eh. Yan ba yung standard na ipapakita mo sa mga tulad nila Disaster at Dumbfounded? Outdated na ang pangit, tandaan nyo pag isang syllable lang yung rebat niya, kahit foul, not counted. Mag-rhyme na nga lang ng ilang syllables, di mo pa magawa. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mo... Balikan naman natin yung pambabastos mo kay Anby Mateo. Tanong lang, nasaan ang creativity doon? Makata na ba yon? Rap skill, unique, pinag-isipan, matatawag na talento ba yon? Sige nga, nagbayad kayo sa rap battle para makinig sa rapper, tos ganong linya, sisigawan nyo ng todo? Seryoso? Eh kahit hindi battle rapper, kayang-kaya yung gawin, basta walang modo! Real. Kung ang tanong magaling ba si Syke, ang sagot, sakto lang. Di mo alam kung puri o pula, ang sakit, sakto lang. May saktong lakas para di maging wak, may saktong hina para di umangat. Mas natatawa at natututo pa kami sa mga palpak. Kayong mga nasa gitna, forgettable, walang kalampag. Yung take naman ni Balakid sa mediocrity, parang ang sakit nito if sa'yo na-spit ni Balakid, no? Yung twist niya para bigyang credit yung mga low tiers para ipang punto sa kalaban, parang mas dagdag insulto yun, di ba? Iba rin talaga yung train of thought ni Balakid sa mga gantong atake. May mga ganito na ding angles sa flip top. Recently lang yung punto ni GL kay Surhenyo sa pagiging well-rounded. Same idea, di ba? Na binutasan nila yung kalaban sa isang angle na parang hindi naman known as bad quality. Like yung tingin naman natin pag sinabing well-rounded,
MC ay positive, di ba? Pero tulad ni Balakid, magaling din si GL na mag-impose nung witty take nila na hindi nagtutunog pilit. At the same time, nagme-make sense at nadja-justify din talaga yung punto. Eto ano? Well-rounded. Tang-inang description yan. Kayang mag-jokes, kayang mag-bars. Yung keyword, kaya. Pero mediocre sa parehas. That's why he's playing 2. Sa well-rounded siya na stuck imbis mag-breakthrough. Oo, yung kalaban mo sikat, pero hindi ako ikaw. Sanay na akong husgahan nung kahit nung panahon di pa ako kilala. Sir, di ba mga una kong battle sabi sa akin, wala ka maipagmamayabang kasi ganto ka lang dati, ganto ka lang noon. Tapos ngayon, ang yabang-yabang ko na kasi ganyan ka na pare, ganyan ka na ngayon. Ano yun? Pag nangelam, walang pake. Pag nangelam pa din, pakelamero. Nag-iba nga ba talaga ako o kayo naging pare-pareho? Ikaw yung abandonadong anak ni Sayad kay Aklas. Nagmana ng potensyal, kaso di na nakalampas. Maging kakaiba, yan ang taktika mo. Kaso ang dami ng kakaiba, anong pinagkaiba mo? Tarantadong manipuladong akala mo ikaw ang nang manipula. Puna ka ng puna ng mga ayaw mong maging, di mo napupuna na naging, ganon ka na. At yung sinasabi mo, content over multi, bars over jokes, jokes over bars, tangina, huwag nyo nga lokohin si Tipsy D. Puro kayo gimmick yan ang napapansin ko sa liga recently. Puro kayo formula para pagtakpan ng inyong disability. Tandaan nyo, ang tunay na MC, kayang i-showcase yan lahat, matuto kayo ng flexibility. Ito namang linya ni Tipsy D ay na-spit niya noong 2012 and very impactful siya kasi nag-a-apply pa rin siya hanggang ngayon. Di ba kasi may mga MCs na na-obsess sa isang style para umatake. Pwede nang sabihin na parang may tunnel vision na yung iba dun sa meta nga daw, yung tipong all 3 rounds ay isa lang yung kanilang approach. Pero kung isipin, valid din yung argument nila na bakit mo nga naman babaguhin kung effective at naipapanalo ka sa mga battles. That's very fair naman, di ba? Siguro yung strong case lang din ng mga fans ay yung viewers fatigue. Kasi prone to less replay value pag limited or predictable nga yung pinapakita mong variation sa isang battle. Yun din yung pinupunto ni Tipsy D dito na better if i-showcase na lang daw yung iba't ibang flavors ng battle rap. Sabi mo, puro makiri atake para makabisa, para makabuo at makaisa, puro mak para makapatay at makalapa. Kung walang mak, itong makatay di ba kakatama? Oo, nakabase lang sa linya, tas may scheme ng konti. Huy! Nyo ba kayang mag-isip ng sariling content? Panay prediction to sa battle. Babanggitin, basin nyo? Babanggitin masasakit na angle para less pag nadinig. Papangunahan verso ng kalaban para wala nang mabilib. Para ka lang si GL. Panay di sa line mak, yay bisto na kagad. Pinipilit tanggalin yung attacking sa estilo nyo wawasak. Kay Mox One, sabi niya, kailangan pa rin ng generic para maabot ng masa. Wow ha? So kung magkakaanak pala to, mamamalnourish ng husto. Di niya pakakanin ng masustansya kapag junk food ang gusto. Huwag mong isisi sa pasahero, palpak mong maneho. Minamaliit mo lang ang masa parang tusong panadero. Ito, pakinggan naman natin yung mga wisdom na naibahagi ng mga MCs on screen. Dito rin talaga tayo nakaka-connect sa kanila kasi may mga principle din sila sa buhay na naitatay sa mga battle verses. Karamihan dito ay hindi naman talaga rekta sa kalaban, pero ito yung mga linya na pwede tayong makarelate at pwedeng kapulutan ng aral. Ika nga ni Tupac, only God can judge us. So ba't di mo yung tularan? Kasi pagiging Christian mo, pan-jackass. Sobrang bobo lamang. Nasa palad ng sagot at useless na tong hulaan. Kasi dito punchline, to'y sampal ng katotohanan. Na problema yan minsan ng isang Christian na mawala sa katwiran. Iba man paniniwala ng lahat, normal pa rin ang kapatiran. Atheist na ninong sa anak, ganyan pag magkaibigan. Galing kalye, pero daming arte. Bakit? Kasalanan ko ba kung yung tatay ko madiskarte, tas yung tatay mo pahinante na nasisante? Tangina, pre! Pinanganak akong mayaman. Kasalanan ko ba yon? Ikaw, pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yon! Pagmamahal daw sa ginagawa. Bitch,
Please, Jay, kahit sa replay, walang matindi. Wala akong makitang skills, Jay. Puro cliche, wala kang silbi. Kasi gumagamit ka ng props sa laban. Versus na magaan, may hinang tugmaan. Yan ba yung pagmamahal sa ginagawa na sinasalamin mo? Tandaan mo, hindi lang hanggang salita ang pagmamahal sa ginagawa. Dapat ginagawa mo ding mahal yung salitang pinaparating mo. Halakhak na masakit sa tiyan niya ng habol ng karamihan sa kanila. Wala sa isip ang matuto at ma-inspira, nag-aabang lang na nakakatawang linya tang ina. Kaya pagkatulad natin na nagsasalita, ang tahimik ng paligid kasi iniisip nila kung anong ibig sabihin. Ano nga ba? Mangmang sa kahulugan ang naghahanap ng halimbawa. Wala sa ginagamit na salita ang lalim, nasalaman at pangunawa. Kaya tawag dito, tadhana, dahil matatanggap mong narapat para sa'yo. Pagkat sa mundong to, yung hinahanap mo, yung talaga yung naghahanap sa'yo. Pero wag kang umasang positibo. Di lahat ng sinasabi ng puso totoo. Kahit sa tunay na buhay madalas, tatraidorin ka ng nararamdaman mo. Di kailangan maging genius sa Bible para magets yung ganyan. Kasi kahit magbanggit ka pa ng mga verses sa verse mo, etos lang yan. Kasi actions speak louder than words. Mas kumbinsido pa din sa well said yung well done. Gusto ko lang mag-shoutout sa Hip Hop Heads TV para updated kayo sa kung ano man nangyayari sa Flip Top at para mamulat na rin kayo kung ano man nangyayari dito. Yo, M-Zake nga pala, shoutout sa Hip Hop Heads TV. Yan, patuloy lang sa paggawa ng mga matatalinong content mga tol at yun, congrats at more power pa sa inyong lahat.